Good day, sir, and I am Rondel Tipaktaranan, and I'm the first reporter of my group, and my topic is agrarian reform policies of the Philippines. Land reform versus agrarian reform. Land reform in the Philippines is a process of redistributing land from the landlords to tenant farmers in order that they will given a chance to own a piece of land to improve their plight. Agrarian reform is concerned with total development of farmers' economics, social, and political transformation. It is defined as the rectification of the whole system of the agriculture. The land reform. Ang land reform is may isang mayaman na tao tas ekta-ektarya yung lupa niya tas di nagagamit. So para magamit yung lupa niya, paparent niya yung lupa niya. Ganun. Ito, example, kalahati ng lupa niya, upahan niya sa mga farmers para magamit yung skill ng mga farmers. And para di na din maghahanap pa ng lupa tas wala namang pambili yung farmers. Ito na, papaano na lang niya, papaupahan. And para di na din maghirap yung mga farmer. Yan, give and take lang. And the agrarian naman is may lupa nga, then tinataniman, pero di naman alam ng mga farmers kung paano. So ang agrarian reform is tuturuan sila kung how economic runs right now, because it's so different, and lalo na sa social and political, nagagamit yung farmers, ginagamit nila for political. Ganun, farmer natin, may bigas tayo pero sa iba yung nag-aangkat sa ibang bansa, yun di nagagamit. So kasi walang economic idea yung mga farmers. Yun lang. 10. History of agrarian reform. Pre-Spanish period. There's no system of the land ownership. So wala pang ownership noon. Di pa nila alam. And rudimentary form of private ownership was practiced. So basic pa lang yung may iba, basic pa lang na kaalaman yung alam nila sa pag mamay-ari ng lupa. And nagpa-practice pa sila. Ito. When the Indo-Malay race came, they introduced the Muslim system of the land distribution in southern Philippines. So pag punta ng Malayan race dito, doon pa lang nalaman kung paano mag-own ng private land yung sayo. Kaya yung sayo, then doon pa lang nila nalaman kung paano, how things work. Then the different social classes, the nobles, they social class could own their own free from tribute payment. Ang mga noble is free, wala silang babayaran kahit kunti, kahit sintemo, wala silang babayaran kasi noble sila. Yun noon sa Pilipinas. And the serf, they were entitled to cultivate entitled land, but they were required to pay annual fee of one half of the yield of their crops to the dato. And yung mga serf, may lupa nga sila, pero kalahati naman nun is ibabayad sa dato. So okay na din kung ganun man lang, pero hirap kasi dati ganun yung pamamaraan. And the slaves, ito yung pinakamahirap. They were served the dato or the noble, and
they could be sold or trade. So dati may slave, and pwede, pwede silang ibenta or i-trade sa example. Ito yung kawaway noon. Pero dati nandito na tayo sa free work, free ano. Iba na yung law. So papasalamat tayo wala nang ganito kasi kawawa to. Example, may tao, may slave. Tas iba-barter lang sa kahit ano tao, tas gaganunin. Then yun lang po, sir. Thank you. Hello everyone, I'm John Carl Folledo and my topic is Spanish period in 1521 to 1896. Spain declared all lands in the Philippines as part of the public domain, regardless of local customs. The encomienda system was introduced by the Spaniards. A encomenderos must defend his encomienda from external attack, maintain peace and order within, and support the missionaries. In turn, the encomendero acquired the right to collect tribute from the indigenous native. In the middle of 17th century, the encomienda system was abolished due to abuse committed by the encomenderos. It was replaced by the cacique class. The share tenancy or the kasama systems came also into existence. Large landholders leased portion of their land. States of intermediaries who in turn rented our parcels to peasants. The cacique class continues the road to intermarriage with the Spaniards. They gained stature with Spanish officials, which gave them power that they become more oppressive. The results to rebellions during 18th century in Central Luzon. Among the causes were 1. Enforced labor, 2. Relatively heavy head tax, 3. Required church and government's contributes. At the close of Spanish period, John Emilio Aguinaldo confiscated the friar lands and gave it to non-peasants. That's all. Thank you. Good day, sir. I am Rica Jane Aboabo and I am the second reporter of Group 2. So my topic is all about agrarian uprising, 1745 to 1746. So grabbing the lands of the Catholic religious orders angered the native land owners and demanded that their lands be returned based on ancestral domain. So noong panahon, karamihan sa mga malalaking hasyenda ay pagmamay-ari ng mga praile. So, praile is isang pari or priest. So that's why sumama ang loob ni Rizal sa mga praile dahil sa hasyenda di Calamba. Kung saan noong si Rizal ay sumusulat pa lamang ng kanyang puna para sa mga praile, ay gumanti na ang mga Katoliko. At lalong nagalit at ginipit ang mga tenants na humantong sa paglayas ng pamilya ni Rizal at sila ay tumira sa kanyang kapatid. So Spanish priests refused, which resulted to riots and massive looting of convents and the burning down of churches and ranches. So hindi pumayag ang mga Spanish priests. So that's why humantong ito sa madugong digmaan. So troops were sent from Manila to Batangas to quell the disturbance. Encounter was bloody and those who surrendered were pardoned. Uprising resonated in other towns of the neighboring provinces, notably Binyan, Imos, Silang, Kawit, Bacoor, San Mateo, Taguig, Parañaque, and Hagonoy. Agrarian conflicts reached the ear of King Philip, who appointed Oidor. So Oidor is a judge of the royal audiencias and chancellerías. So Pedro Calderon Enriquez to investigate the charges brought against the religious
order and to ascertain validity if their titles to the lands in question. So, nakarating sa King ng Spain ang nangyari at syempre gusto niya itong maayos. Pero dahil nga sa panahon noon, wala pang sistema sa pagtitutulo ng lupa. Kaya sila ay maaari lamang mag-fabricate ng titulo at yun ang ipakita at silbing title ng lupa. So the friars were ordered to submit their titles to a secular judge but refused to comply, claiming ecclesiastical exemption. So hindi pumayag ang mga friars na mag-submit ng kanilang mga titulo sa lupa kasi nga sila ay pinamumunuan ng Santo Papa. But sila ay humingi ng ecclesiastical exemption. So as a result, the Governor General dispossessed the friar of the land said to have been illegally occupied by them, which they continue holding without legitimate titles, restoring the lands of the crown. So case appealed by the friars to the Royal Audiencia of Manila, but it upheld the first decision. Further appealed to the Council of Indies and Spain, and again, the decision was confirmed. So, naibalik na sa pamahalaan ng mga Kastila ang pamumuno ng hasyenda sa mga sumusunod na lugar. Yung nabanggit ko kanina. So, subsequently, the friars won their case and retained the disputed lands. Ownership of the lands remained intact even after at the end of the Spanish regime. That's all, sir. Good afternoon, everyone. My topic is all about the agrarian reform during the American period. At the beginning of the period, Spanish land records that had existed were either destroyed or lost, leaving the legal situation with regards to the holdings very complicated. So it means ang mga records ng lupa ng mga Espanyol na umiiral ay nasisira o nawala o na nag-iwan ng legal na sitwasyon hinggil sa pag-aari na komplikado. So from the 1903 to the 1938, there was an increase in tenancy rate and the land ownership decreased. So tumaas ang mga mataas na paupahan at pagmamayari ng mga lupa ay labis na bumaba. The Public Land Act of 1902, which became effective on the July 26, 1904, ito ay nag-aalok ng homestead plot. So, homestead plot means it is isang lupaing binibigay ng pamahalaan sa mga tao para gawing kanilang sariling ari-arian, but hindi higit sa 16 hektar sa mga pamilya na naninirahan at nagtanim sa lupa na kanilang tinitirhan mula August 1, 1898. Then further opposition to the government and local government policy was evident during the 1940 elections when a socialist and peasant leader, Pedro Abad Santos, almost went against the candidate of the Pampanga landlords. So sino nga ba si Pedro Abad Santos? Si Pedro Abad Santos ay isang matatag na tagapagtaguyod. Naniniwala siya na ang pangunahing solusyon sa kahirapan ng mga magsasaka ay ang pagkakaroon ng sariling lupa. Indeed, the agrarian problem was carried for so long time that the 1935 Constitution incorporated cardinal principles of the social justice to ensure the well-being and economic security of all the Philippine people. So tunay nga, ang suliranin ng agrikultura ay patuloy na lumala sa loob ng mahabang panahon. Kaya't isinama sa 1935 Constitution upang matiyak ang kagalingan at seguridad sa ekonomiya ng lahat ng tao. The present republic. First,
After the independence of July 4, 1946, the need for land reform became pressing. So pagkatapos makamit ng Pilipinas ang kalayaan noong July 4, 1946, naging mas malinaw ang pangangailangan para sa reforma sa lupa. Maraming mga magsasaka na natiling walang lupa at nagtatrabaho bilang mga kasama at nagdudulot ng kahirapan at kawalan ng pagkataon. Ang sistemang ito ay nagmana mula sa panahon ng kolonyalismo, kung saan ang mga malaking lupain ay pag-aari ng ilang mayamang pamilya. Ang mga magsasaka ay nagpilitang magbayad ng malaking bahagi ng kanilang ani sa mga may-ari ng lupa na naglilimita sa kanilang kakayahang umunlad. Ang pangangailangan para sa reforma sa lupa ay naging mas matindi dahil sa pagnanais ng mga Pilipino na magkaroon ng pantay na pagkataon at mas maunlad na buhay. Second, in 1946, President Manuel Rojas enacted RA number 34 of 1946, providing for a 70-30 crops sharing arrangements and regulating share tenancy contracts. So, noong 1946, pinirmahan ni Pangulong Manuel Rojas ang Republic Act number 34 na kilala rin bilang an act to regulate the relation between land owners and tenants. Ang batas na ito ay naglalayong ayusin ang mga pagbabahagi ng ani sa pagitan ng mga may-ari ng lupa at mga magsasaka. Nagtakda ito ng 70-30 na pagbabahagi kung saan ang mga magsasaka ay makakatanggap ng 70% ng ani habang ang may-ari ng lupa ay nakatanggap ng 30%. So ang batas na ito ay naglalayong protektahan ang mga magsasaka mula sa pag-aabuso ng mga may-ari ng lupa at upang maitaguyod ang mas patas na pagbahagi ng kita sa pagitan ng dalawang partido. Third, September 1954, President Ramon Magsaysay signed into law RA number 1199 as amended by RA number 2263, which allowed for the division of the crops. Noong September 1954, pinirmahan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang RA number 1199 na binago ng RA number 2263 na nagbibigay ng daan sa paghahati ng mga pananim. Ang batas na ito ay naglalayong mapabuti ang relasyon sa pagitan ng mga may-ari ng lupa at mga magsasaka at nagbibigay ng mas patas na pagbahagi ng ani. Sa ilalim ng batas nito, ang mga magsasaka ay may karapatang makatanggap ng isang bahagi ng ani na nagbigay sa kanila ng mas mahusay na pagkataon na mapabuti ang kanilang pamumuhay. Fourth, in 1963, President Diosdado Macapagal signed into law RA number 3844, otherwise known as the Agricultural Land Reform Code, abolition of share tenancy and the imposition of agricultural leasehold system. So, noong 1963, pinirmahan ni Pangulong Diosdado Macapagal ang RA number 3844 na kilala rin bilang Agricultural Land Reform Code. Ang batas na ito ay nagtanggal sa sistema ng pag-uupa ng lupa at napatupad ng sistema ng pag-upa ng lupa sa agrikultura. Ang layunin nito ay upang bigyan ng pagkakataon ng mga magsasaka na magkaroon ng sariling lupa at mapabuti ang kanilang pamumuhay. Fifth, on September 21, 1972, President Ferdinand Marcos issued Presidential Decree number 2 declaring the entire Philippines as a land reform area. So, noong September 21, 1972, inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Presidential Decree number 2 na nagdeklara sa buong Pilipinas bilang lugar ng reforma sa lupa. Ang layunin ng batas na ito ay upang palawakin ang saklaw ng reforma sa lupa sa buong bansa at bigyan ng pagkataon ang mga magsasaka na magkaroon ng sariling lupa. 6. On October 21, 1972, President Marcos signed Presidential Decree number 27, emancipating the tenant farmers from the bondage of the soil. So, noong October 21, 1972, pinirmahan ni Pangulong Marcos ang Presidential Decree number 27 na naglalayong palayain ang mga magsasaka
nangungupahan mula sa pagkalipin ng lupa. Ang batas na ito ay naglalayong bigyan ng pagkataon ng mga magsasaka na maging may-ari ng lupa na kanilang ginagawa at mapabuti ang kanilang pamumuhay. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpabuti ng kalagayan ng mga pagsasaka dito sa Pilipinas. And the last, under the Constitution, the primary governing law on agrarian reform is RA number 6657, otherwise known as the Comprehensive Agrarian Reform Law on 1988. So, sa ilalim ng bagong konstitusyon, ang pangunahing batas na namahala sa reforma sa lupa ay ang RA number 6657 na kilala rin bilang Comprehensive Agrarian Reform Law noong 1988. So, ang batas nito ay naglalayong ipamahagi ang lupaing agricultural sa mga magsasaka at para mapabuti ang kanilang pamumuhay. Salamat po.